Sabi po sa inyong lahat, Brother Greg po ng Couples Ministry. Nung nag-start po kayo, alam ko nandito pa ako eh. Siguro mga tatlong session. Tingin ko noon, ilan pa lang tayo nag-uumpisa noon? 20, 30, padami ng padami. Ganda, puno na po tayo ngayon. Yan. So, siguro po, mag-iisang buwan na, lumapit sa akin si Pastor Lester. Konting kwento po muna para hindi po kayo kabahan. So, every time po na kahit sinong pastor, pag lumapit sa akin, kumakabog na po yung dibdib ko. Alam ko na po yun. So, andito na po siya. Brother Greg, ikaw po ang mag-share sa last Wednesday sa midweek. Ha? So, sa tingin niyo po, anong sinabi ko? Ang sinagot ko. Kaya po ako nandito eh. Wala po, hindi po ako makakatanggi. Yan. So, yun po siya. Yun po yung start nun. So, bago po tayo pumalaot, bago po tayo magtuloy-tuloy sa salita ng Panginoon, tayo po tayong lahat, pray po muna tayo. Hallelujah. Father God, in Jesus' name, I ask na ang Holy Spirit ang patuloy na manguna, gumabay at pumatnubay sa aming lahat. Higit sa lahat sa akin, O Lord. Dalangin ko na kung ano ang nasa puso mo, ilagay mo sa puso ko upang sa kapunuan nito, ang masabi ko sa iyong mga manggagawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga nasasakupan, ay tunay na mapagpala sila. Lord, sa iyo ang lahat ng kapurihan. Amen. Sige po, makaupo na po tayo lahat. So, yun na nga po. Andyan si Pastor Lester. Ikaw po ang magsasalita sa last Wednesday ng January. So, oo naman ako kasi nakakahiya naman tumanggi. Naturingan kang elder ng church tapos tatanggi kang magsalita. Yan. So, pagdating ko po sa bahay, pray ako, tanong ako kay Lord. Lord, ako daw magsasalita sa last Wednesday. Ano pong isi-share ko? Ang una pong pumasok sa isip ko, o ang yung unang-unang image na pumasok sa akin, yung lalaking tumulong kay Kristo. Yan. Sino po nakakakilala sa inyo dito? Yung lalaking tumulong magbuhat ng krus ni Kristo. Ano pong pangalan niya? Taga saan siya? Hindi. Sige po. Magba-Bible reading man po tayo ay for a year. Mababasa at mababasa niyo po siya. Hindi rin po. Hindi po Joseph. Sige po. Para mawala na ang inyong suspense. Ang pangalan niya po ay si Simon of Cyrene. O si Simon na taga Cyrene. Yan. Tapos, ang ginagawa ko po ito po yung naging title ko for tonight. Crossroad. Sa Tagalog, pwede, pero hindi po yung din ang binigay sa akin eh. Krus sa daan. Halos yun din po siya. Krus sa daan. So, sa Bible po, nung inaral ko po siya, ang tawag dito, si Simon of Cyrene, 3 beses lang po siya nabanggit sa Bible. New Testament, Book of Matthew, Mark, and Luke. Unahin po natin yung Book of Matthew. Ito po yung sabi, Matthew 27:32. As they were going out, they met a man from Cyrene, named Simon, and they forced him to carry the cross. Tagalogin natin para mas maganda. Paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Cyrene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. So, yan po yung unang pagkabanggit sa Biblia sa pangalan ni Simon of Cyrene. Si Simon of Cyrene po, nanggaling po siya dito. Mahaba ka ba? Yan. Ito po ang Cyrene. Nasa dulo po siya ng Africa. Bago po siya napunta ng Jerusalem, nag-travel po siya ng almost 800 kilometers. Siguro, ilang balikan po ng Baguio, Manila yon. Lakad lang po yun, ha? Wala pong sasakyan nun.
So, yan po, dadaan po siya from Cyrene, dadaan siya ng Egypt, papuntang Jerusalem. Ang lapit, 800 kilometers. Isipin nyo na lang po kung mapapagod kayo o hindi. Yan. Ang second po ay sa Mark 15, verse 21. A certain man from Cyrene, Simon, the father of Alexander and Rufus, was passing by on his way in from the country, and they forced him to carry the cross. Nung una ko pong ginawa ito, walang Tagalog. Kaya lang sabi ko, nung inaaral ko pa rin po siya, passing by on his way in from the country, sabi ko, ang layo naman nun. From Cyrene, pupunta siya ng Jerusalem para lang maglakbay. Sabi ko, parang may mali. So sabi ko, Tagalogin natin para mas maintindihan. Nasa lubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid. Ang country po na sinasabi pala dyan, bukid. So si Simon po of Cyrene, talaga pong galing siya ng Cyrene. Siguro doon siya pinanganak. Pero, nandun na po siya, galing siya sa bukid, malamang farmer po siya dyan. Si Simon na taga Cyrene, na ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Kung titingnan niyo pong maigi to sa Bible, pag nabanggit po ang pangalan niyo, aba, special ka. Nabanggit ang pangalan ng tatay, isinama pa yung pangalan ng dalawang anak. Special po to. Ibig sabihin, hindi lang po in-specify dito sa particular verse na to na kung anong ginawa ng dalawang anak. So, yan. So, special po yan kasi nabanggit sila. Ang sabi din po dyan, a certain man. Pag sinabi pong a certain man, pag tinanong ka ba, sigurado ka ba? Ang sagot mo, sigurado ako. Positive ka ba? Positive ako. Certain ka ba? Certain ako. Ang sabi po dyan, a certain man. Si Simon po ay hindi isang estranghero. Si Simon po ay nakatira na dyan sa Jerusalem. Kilala na po siya eh. A certain man. Kumbaga, kung tutuusin po, si Simon po ay kilala ni Mark, ni Matthew. Hindi ko alam kay Lucas kung inabutan niya kasi later na po si Luke pumasok. Sabi po dyan, tapos kilala nila yung pangalan ng tatay, tapos kilala pa nila yung anak. So si Simon po ay hindi estranghero. Okay? Susunod po, ito po yung pangatlo. Sa Luke 23:26, as the soldiers led him away, they seized Simon from Cyrene, who was on his way in from the country, and put the cross on him and made him carry it behind Jesus. Tagalog, si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasa lubong nila sa daan si Simon na taga Cyrene, na noon ay galing bukid. Kasi hindi sila basta pwedeng pumili. Mamaya, yung pa nga yung nagsismigaw na, ipa ako sa krus, tapos pagbubuhatin mo siya lang ng krus, magagalit yon. Kung makita niyo po, hindi ko na po tanda dun sa sinerch ko, pag taga Cyrene ka, malapit po kasi sa dagat, so most likely yung kulay niya iba, maitim. Hindi maitim, parang sunog, yung sunog sa hangin dagat. So iba yung kulay niya. So siguro, nung nakita siya ng Roman soldiers, hali ka rito, ikaw na yan. Ikaw ang magbuhat nito. Yan. So, ulitin po natin. Si Simon po, dumadaan lang. Dumaan lang siya. Ang sabi, on his way into Jerusalem. Habang si Jesus naman, ang sabi kanina sa passage natin, led him out. Ibig sabihin, palabas naman siya ng Jerusalem. Sabi doon, from the country of Cyrene. Ngayon po pala ang pangalan ng Cyrene ay Libya. Libya na po siya. Tapos, pinagbuhat po siya ng krus. Susunod. Ito po sa aking pag-search lang. Nung panahon po ni Jesus, merong akong nakitang 6 na gates. Marami po palang pintuan ang Jerusalem. Marami siyang gates. Pero pagpasensyahan nyo na po, nalagay doon yung ship gate kasi yun ang naka-title doon sa ano niya. Pinili ko na rin kasi siya po yung number 1. Posible po ba ni si Simon, pwede namang hindi niya ma-meet si Jesus? Kasi pwede naman siyang dumaan sa Shushan Gate. Pwede siyang dumaan sa Water Gate. Sample lang po ito, sa Ship Gate sila nagpunta. Pwede naman siyang dumaan sa Peace Gate, Essence Gate, Garden Gate. Bakit kaya doon siya Ship Gate?
Bakit doon sila nagkita? Okay? Whoops, sumobra na ako. Dito po ako magko-concentrate pala. At dito na rin po ako magtatapos. Yan. Mabilis lang po ako. Kasi takot po ako, baka magkamali, mahirap na. Less talk, less mistake. Yan. Si Jesus po, wala po kasing picture na ganun eh. Wall of Jerusalem, lalabas siya sa gate. Si Jesus, palabas. Si Simon, papasok. Kaya ko po pinangalanan ito na crossroad kasi nag-cross sila ng landas ni Jesus at that particular time. Pwede naman po siya dito sa ibang gate dumaan eh. Bakit ba siya napunta doon? Pwede naman po eh, pero hindi. Nagkatagpo sila at a specific time, at a specific hour, kasi yun po yung kalooban ng Panginoon. Yan. Sample po. Pag kayo po ba ay hininga ng tulong ng inyong anak, kapatid, asawa, magulang, kapitbahay, kaklase, kaibigan, at kung sino pa man dyan, katrabaho, masaya po ba kayo? Magiging masaya kaya kayo? Kasi nakatulong kayo eh. Masaya kaya kayo? Siyempre masaya kayo. Sample, si BBM, dumaan dyan sa Tejeros dyan, sa malaking lugar. Naplatan siya, 4 na gulong agad. Tapos andun kayo. Tapos sinabi niya, pupunta ako ng Word for the World. Pwede bang pakibuhat niyo yung kotse ko papunta doon sa simbahan? O, at sa dami niyo yan, kaya natin buhatin yung sasakyan na yun, papunta dito. Pag natulungan niyo si BBM, masaya kayo. Nabuhat nyo kasi nadala nyo dito, presidente yun. Kahit may nadidinig kayong ibang balita, wag nyo pong anuhin yun. Tandaan nyo, pagka kayo po ay nagalit, nagkaroon ng sama ng loob, sa kahit na sinong tao na nasa gobyerno, ang sabi po ng Biblia doon, yun ay rebellion. Sila po ay iniloklok sa pwesto, yan po ay may basbas ng Panginoon. Yan. Wala po akong side. Yan lang po yung akin. Kumbaga, nakatulong ka sa presidente, dinala mo dito, masaya loob mo. Ang sabi ko po sa inyo kanina, si Simon, hindi siya estranghero. Kilala siya ni Mateo at saka ni Marcos. Yung mga disipulo. Pwede rin po na si Simeon, nandun siya nung si Jesus ay nagpalakad ng pilay o ng lumpo. Pwede pong nandun siya at nakita niya na nagpadilat ng mata si Kristo. Pwede rin po na nandun siya nung pinagaling niya yung Simon ni po yun, yung ketongin. Pwede niya nakita yun. Pwede rin po yung sino yung binuhay na patay? Pwede pong si Lazarus. Pwede po yung ano pangalan nito? Yung sa sundalo din, yung isang sundalong Romano. Pwede nandun siya. Nanamalas niya rin to. Si Simon po, nung kinuha siya ng sundalong Romano, halika rito, bitbitin mo yung krus ni Jesus. Tumanggi ba siya? Kung nakita niyo po yung mga bagay na yun, tapos nadidinig niya, ito si Jesus, ito yung Mesiyas, ito yung anak ng Diyos, tumulong ka nga sa Kanya. Sa tingin niyo, masaya siya? Masaya siya, sigurado ako doon. Second, kanina po, sabi, pinapasan yung krus. Ang sabi sa Lucas, pinapasan sa kanya yung krus eh. Pwede rin po ito isipin nyo na lang. Pasanin mo tong krus ni Jesus. Kung ikaw si Simon, susunod ka kay Jesus. Siguro, di ba sabi, nung pag binasa niya yung Biblia, pinagpapalo, dinuraan, ano tawag doon? May latigo, may latay, and everything, pinahirapan. Sa tingin nyo, mabilis maglakad si Jesus nun, papunta doon sa bundok ng Golgotha. Ang bagal niyan. Tapos ikaw si Simon, ikaw yung nagbubuhat ng krus niya. Susunod ka, ang bagal ito, ang bagal ito. Pwede po ba kaya si Simon, habang bit-bit niya yung krus, Jesus, diyan ka na, dadalhin ko na ito sa Golgotha na matapos na ako. Iniwan si Jesus, pwede po ba? Pwede po yung kasi, sabi lang naman, buhatin mo yung krus, doon pupunta eh. O didali mo na mabilis. Pero hindi, ang sabi ng Bible, binuhat niya yung krus, sumunod siya kay Jesus. Wag ko na pong habaan kasi tatagal tayo. Marami pong passage, magdudugtong-dugtong eh. So, yun na siya. Dito po sa particular event na to na sinasabi ko, nag-meet
si Jesus at si Simon. Kayo po na nandito, dahil nandito kayo, siguro naman, in one point in your life, nakasalubong niyo si Kristo. Tinanggap niyo sa buhay niyo, kaya kayo narito. Kung hindi pa man, siguro ngayon tatanggapin niyo siya. Pwede rin po yun. Sabi po kanina dito, yung mga pinili ng mga soldalong Romano, common people, low status, questionable yung appearance. Pero kung babasahin niyo po muli ang Biblia, ang mga ginamit lang po ni Jesus nung siya'y nagmi-ministeryo dito sa mundo, lahat common things. Laway, putik, ano pa? Words lang niya. Sumulat sa lupa, yun na yun. Wala po siyang ginamit na extravagant thing. Gumamit ba siya ng ginto, silver, para maghimala? Wala. Yun po yung ginamit niya, simple. Kung nang-church po kayo nung nag-preach si Pastor Louie, last Sunday, then nabanggit po siya ni Iris last Sunday, kapag tinanggap niyo po ang Panginoong Hesus sa inyong buhay as your personal Lord and Savior, kayo po ay ibinibilang na sa mga anak ng Diyos. Tayo po ay inampo na sa Kanyang kaharian. Yan. Kayo po ang tinatawag na apple of the eye ng Panginoon. Kayo po ang mga royal priesthood. Kayo po yung holy nation. Kaya kung iisipin niyo po ang sarili niyo, ay, simple lang ako. Ay, hindi ako mayaman. Ay, hindi ako nakatapos. Si Simon po, hindi rin eh. Pero kinatagpo siya ng Panginoon. Maliwanag po yun. Wag niyo pong iisipin na kayo ay hahamakin niyo yung sarili niyo. Sabi nga ni Pastor Louie, wag niyong hahamakin ang sarili niyo. Wag niyong mamaliitin ang sarili niyo. Kasi, ang sabi po sa Philippians, at dito po ako magtatapos, Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me strength. Pwede po ngayon, ang tingin nyo sa sarili nyo, common kayo, sabihin natin, hindi high pa ang status nyo, pwedeng questionable, kaya ko ba? Hindi, kaya ko ba? Hindi. Ang bawat isa po sa atin, ito po ang paboritong salita ni Brother Ian. Siya po yung ministred namin noon, nung siya pa ang ministred ng couples ministry. There is no accident in the Lord. Pwedeng sa ngayon, hindi nyo pa nakikita nyo yung sarili nyo. Pero who knows? In the coming days, pwedeng si Kuya, pwedeng si Dante, kahit sino sa inyo, pwedeng tumayo dito. At kayo naman ang magsasalita at magpapaliwanag ng salita ng Panginoon. Wala pong imposible. Si Simon po nagpagamit yan eh. Di ko na po ulihabahan, pero bibigyan ko po kayo ng isang senaryo. Sa book of Philippians din po ito, sinabi po doon, ang asawa ni Simon at si Rufus ay kasama ni Apostol Pablo sa paglilingkod. Sumusuporta po sila. After po kasi ng crucifixion, hindi na nabanggit si Simon. Pero sa tingin nyo, hindi niya kaya ipinagkalat yung balita? Kasi, sabi ng Panginoon sa Bible, take my cross, for my yoke is easy, and my burden is light. Nung binuhat kaya ni Simon yun, ano kaya pakiramdam niyo doon sa cross na yun? Magaan, mabigat. Pwede lang po ito. Itong akin puro sa pantaha lang. Sang-ayon po ito sa aking pag-aaral. So, pwede pong may milagrong nangyari nung panahon na yun, na nung binuhat ni Simon yung krus, kahit sabihin mong 2x4 pa yung krus na yun at gaano kahaba yun? 8 feet. Sabihin na natin, 8 feet. Pwedeng naramdaman ni Simon ang isang milagro. Yung krus, hindi siya mabigat.
Nadala niya dun eh. Hindi naman po sinabi kasi dito din, hindi lang po dinitali sa Bible. From the gate ng Jerusalem, gaano po ba kalayo yung bundok ng Golgota? Sinesearch ko din po sa Bible, sabi lang, doon sa bundok. Pero gaano sa kalayo? Tapos sabi, bundok, di pataas yun. Subukan nyo kayo magbuhat ng krus na mabigat, paakyat ng bundok. Kung di kayo mapagod. So para sa ating pong gabi, ngayong gabi, maliwanag ko pong iiwan sa inyo. Pag dumating po yung panahon na to, nadadaan kayo sa krus, na makakatagpo niyo ang Panginoong Hesus. Huwag po kayong hihindi. Kasi doon niyo po makikita yung kabutihan, yung kagalingan ng Panginoon. Madami na ako narinig. Merong sakit, pinagaling. Merong problema, sinagot. Maraming mong problema, pero inaayos niya. Huwag lang po naman yung mga imposibleng sinasabi niya. Although sinasabi po, through God, nothing is impossible. Totoo naman po yun. Pero huwag niyo pong sabihin ito ay magiging ginto pagka sinabi kong ganyan. Wala na pong gano'n. Pero si Lord, kung maniniwala ka, kaya niyang gawin yun. So sa bawat isa po sa atin, antayin niyo po yung panahon na yun na pag tinawag kayo ng Panginoon, wag na wag po kayong hindi. Kasi doon niyo po matatagpuan ang pagpapala ng Panginoon. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo dyan, oh.